Sa umagang ito ay makakapakinig tayo ng isang paksa na angkop sa ating panahon sa ngayon. Ang paksa na ating mapapakinggan ay ang paglakad na kasama ng Diyos ay nagdudulot ng mga pagpapala ngayon at magpakailanman. Ulitin ko, ang paglakad na kasama ng Diyos ay nagdudulot ng mga pagpapala ngayon at magpakailanman. Ito ay papahayag sa atin ni Brother John Carlo Dula. Brother Dula? Isip-isiping naglalakbay tayo sa isang masukal na kagubatan. Madilim at delikado dito, maraming mababangis na hayop, may insektong may dalang sakit, at mga nakakalasong halaman. Baku-baku rin at pabato ang daan. Palibasa ay hindi tayo sanay sa buhay sa gubat. Ano kaya ang madarama natin? Oo, talagang nakakatakot, hindi ba? Dahil talagang tiyak ang kapahamakan. Pero buti na lang, may kasama pala tayong isang makaranasang guide na kabisado ang gubat. Alam niya kung ano at nasaan yung mga panganib at alam rin niya kung paano maiiwasan yung mga ito para makarating tayo doon sa destinasyon natin. Ano na ngayon yung madarama natin, mga kapatid? Tiyak nga na makakahinga na tayo ng maluwag, di ba? At tayo mapapanatag na ang loob natin. Oo, talagang hindi na tayo matatakot. Sa katulad na paraan, maaari nga nating ihambing ang paglalakbay sa masukal na kagubatan na ito sa ating paglalakbay sa mundo sa ngayon. Punong-puno rin ng panganib ang mundo natin sa ngayon. Pero buti na lang, meron palang isang perpektong guide tayong kasama. Sino kaya ito? Walang iba kundi ang ating Diyos na Jehovah. Tutulungan niya tayo maiwasan yung mga panganib para makarating tayo doon sa ating destinasyon. Ang buhay na walang hanggan sa isang bagong sanlibutan. Talagang hindi nga natin kailangan lumakad ng mag-isa, maaari tayong lumakad na kasama ng Diyos na Jehovah. Pero talaga bang kailangan natin ng isang guide? Sa ngayon, gustong-gusto ng mga tao na magkaroon sila ng sakalayaan ng pagpili at ayaw nga nilang pinapakailaman yung ginagawa nila. Gusto nila na magawa yung anumang gusto nila at mamuhay sa paraang gusto nila. Pero sa tingin nyo, magtatagumpay kaya ang ganong gawain? Pakisuyo po na basahin natin ang binabanggit ng Jeremias 10 verse 23. Pakisuyo po sa inyong mga Biblia, Jeremias 10, talatang 23. Kung narin na po kayo, ganito ang sabi, Alam na alam ko, O Jehovah, na ang landasin ng isang tao ay hindi sa kanya. Hindi para sa taong lumalakad ang ituwid man lang ang sarili niyang hakbang. Kaya ano ang simpleng sagot ng Biblia? Hindi nga tayo inilikha para pamahalaan yung ating sarili. O tayo mga tao ay walang kakayahan at walang karapatan na ituwid yung landasin ng ating buhay. Kaya naman bagaman libo-libong taon na nang sinusubukan ng mga tao na mamuhay ng walang tulong ng Diyos, pero ano yung naging resulta? Ganito nga yung sabi ni Daniel na nakatira sa isang mahirap na bansa sa South America. Sinabi niya na ngayon wala nang tahimik na bayan at lugar sa amin dahil bagsak ang ekonomiya. Lumabas ang tunay na kulay ng mga tao, sakim at walang respeto sa buhay at sa pag-aari ng iba. Oo, talagang kitang-kita nga ito sa ngayon. Dahil ang puso nga ng tao ay higit na mapandaya kaysa sa anumang bagay at ito nga ay mapanganib. Kaya naman pag-isipan natin, hindi ba isang kamangmangan para sa isang taong walang karanasan na maglakbay sa isang masukal na kagubatan nang wala siyang kasamang ekspertong guide at mga kagamitan? Tiyak nga na nilalagay niya sa sarili yung peligro sa kanyang buhay. Kaya sa katulad na paraan, kung iisipin ng isang tao na kaya niyang makipagsapalaran sa balakyot na mundong ito nang walang patnubay ng Diyos, isinasapanganib nga rin niya
ang kanyang buhay. Gusto nga ni Jehovah na makatakas tayo sa kapahamakang dulot ng pagtitiwala sa mapandahayang puso ng tao. Kaya naman gusto niya na magtiwala tayo sa Kanya bilang ang ating matalinong giya, ang ating perpektong guide at ang ating tagapagturo. Iniibig tayo ni Jehovah at handa niyang ibigay yung pinakamabuti para sa atin. Gayun din si Jehovah ang makapangyarihan sa lahat. Kapag sinusunod natin ang patnubay ni Jehovah, nanganganlon tayo sa isang Diyos na hindi kailanman mabibigo. Oo, alam nga ni Jehovah kung ano yung pinakamabuti para sa atin. Alam din ni Jehovah o gusto niyang ibigay yung pinakamabuti para sa atin. At kaya niyang ibigay yung pinakamabuti para sa atin. Kaya isang ang malaking kamangmangan kung hindi tayo lalakad na kasama ng tunay na Diyos. Kung gayon, ano ba ibig sabihin ng paglakad na kasama ng tunay na Diyos? Itinuturo nga sa atin sa mga halimbawa ng Biblia kung ano yung ibig sabihin nito. Kunin nating halimbawa si Enoch. Ano ba yung naaalala ninyo kay Enoch? Si Enoch nga yung kauna-unahang tao na inilarawan sa kasulatan bilang isang tao na lumalakad na kasama ng Diyos. Sinabi nga rin sa Genesis 5:22 na si Enoch ay lumakad na kasama ng tunay na Diyos. Pero naging madali kaya ito kay Enoch na gawin? Ano ba yung kalagayan ng lupa noon nung nabubuhay si Enoch? Nung panahong isilang si Enoch, karamihan sa mga tao ay nawala na ng pakiramdam sa kanilang moral. Ayon sa Judas 15, ang mga tao noon, kanilang mga pananalita ay nakakahiya. Ang paggawi nila ay nakakapangilabot. Gayun din, wala rin tayong ulat kung sino pa yung naglingkod kay Jehovah noong panahon ni Enoch. Subalit maliwanag na siya nga ay nag-iisa o kaya'y kabilang lang siya sa isang maliit na grupo. Maaring nadama nga ni Enoch na nag-iisa siya sa isang mundong walang pananampalataya. Pero ano yung nangyari? Inutusan nga siya ng Diyos na magbigay ng babala. Matindi nga ang babalang iyon dahil iyon ay hula tungkol sa paghatol sa lupa noon. Pero walang takot na inihayag ni Enoch ang babalang iyon kahit na mag-isa lang niya itong ginawa. Kaya makakatwirang ipagpalagay na dahil dito, nagdulot nga ito ng pangungutya, panunuya at mga pagbabanta. Tiyak nga na nais ng ilan na patahimikin si Enoch ng tuluyan. Gayunman, hindi siya natakot. Determinado si Enoch na paglingkuran ang Diyos na Jehovah, anuman ang mangyari, kahit na iyon ay mga hulugan ng kanyang buhay. Kaya ano ang matututunan natin dito? Sa ulat ni Enoch, matututunan natin na ang paglakad na kasama ni Jehovah ay una, ang pumumuhay kaswato ng kalooban ng Diyos. Hindi nga siya nakisama sa mga lumalapastangan sa pangalan ni Jehovah o sa ibang di naaangkop na mga kasama ng isang mananamba ng Diyos. Ang buhay ni Enoch ay nakatuon lamang sa pagpapalugod sa pangalan ng Diyos na Jehovah. Ikalawa, matututunan natin na ang paglakad na kasama ng Diyos ay nangangahulugan ng pagsasagawa ng tunay na pagsamba. Alam ni Enoch na ang paglakad na kasama ng Diyos ay hindi lamang nangangahulugan ng pamumuhay ng malinis sa moral, kundi inaasahan din ni Jehovah na siya ay mangangaral. At may katapangang isinagawa nga ni Enoch ang kanyang atas. Pero kamusta naman sa panahon natin sa ngayon? Ang sanlibutan noon, panahon ni Enoch ay katulad din ng sa atin. Marahas, mga tao ay lapastangan at hindi makadiyos. Gayunman, naiiba si Enoch sa kanila. Siya nga ay may tunay na pananampalataya at dapat tularan sa pagpapakita ng makadiyos na debosyon. Kahit nga na binigyan siya ni Jehovah ng isang mabigat na atas, yung ihayag sa mga tao yung tungkol sa paghatol sa lupa noon, nananampalataya siya kay Jehovah abang isinasagawa niya yung iniutos sa kanya. Kahit na sa paggawa nito ay maaring mga hulugan iyon ng kanyang buhay. Maaring iba rin yung maging paninindigan ng ating pamilya o mga kaibigan. Kung minsan baka madama natin, katulad natin si Enoch, tayo ay nag-iisa. Pero hindi iniwan ni Jehovah si Enoch.
hindi rin niya iiwan yung tapat na mga lingkod niya sa ngayon. Hindi nga pinahintulutan ni Jehovah si Enoch na magdusa sa kamay ng mga mararahas na kaaway. At ayon din kay Apostol Pablo, si Enoch ay inilipat upang hindi makakita ng kamatayan. Oo, pinangalagaan siya ng Diyos sa harap ng pagsalansang ng mga kaaway, kaya makakatiyak tayo na ganyan din yung gagawin ni Jehovah para sa atin naman sa panahon natin sa ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos. Inaanyayahan pa rin niya tayong lumakad na kasama niya sa ngayon. Basahin naman natin yung isang hula dito sa Micas 4 verse 1 at 2. Okay, suyo po sa inyong mga Biblia. Micas 4 verse 1 at 2. Kung narin na po kayo, ganito ang sabi. Sa huling bahagi ng mga araw, ang bundok ng bahay ni Jehovah ay itatatag ng matibay at mas mataas pa sa tuktok ng mga bundok. At iyon ay gagawing mas mataas pa sa mga burol at dadagsa roon ang mga bayan. At maraming bansa ang magpupunta roon at magsasabi, "Halika kayo, umakyat tayo sa bundok ni Jehovah at sa bahay ng Diyos ni Jacob. Tuturuan niya tayo tungkol sa kanyang mga daan at lalakad tayo sa kanyang mga landas. Dahil ang kautusan ay lalabas mula sa Sion at ang salita ni Jehovah mula sa Jerusalem." Di tulad ng panahon ni Enoch, marami ang nagnanais na lumakad na kasama ng Diyos sa ngayon. Sino-sino yung maraming bayan at ang makapangyarihang mga bansa na binanggit dito sa teksto? Hindi nga sila yung mga bansa at mga pamahalaan ng sanlibutan ito. Sa halip, ang hula ay kumakapit doon sa mga individual mula sa lahat ng bansa na nagkakaisa ngayon sa tunay na pagsamba kay Jehovah. Ang kanilang landasin nga ay hindi siyang landasin ng karamihan. Sila nga ay lumalakad sa pangalan ni Jehovah. Basahin naman natin yung nasa verse 5. Pakisuyo po. Micas 4 verse 5. Sabi dito, dahil ang lahat ng bayan ay susunod sa kanilang Diyos, pero tayo ay susunod kay Jehovah na ating Diyos magpakailanman. Ano ba ang kasama sa paglakad sa pangalan ni Jehovah, mga kapatid? Paano ba tayo makakalakad na kasama ng tunay na Diyos? Ang paglakad nga sa pangalan ni Jehovah ay hindi lang basta pagsasabing kilala natin si Jehovah o alam natin na si Jehovah yung tunay na Diyos. Kailangan nga na una, namumuhay tayo ayon sa mga kautusan ni Jehovah. Oo, yung mga simulain sa Biblia, ito nga ay dapat pumapatnubay sa atin sa lahat ng bagay. Ano ba yung resulta kung sisikapin ng isa na mamuhay ayon sa Bible? Kunin nating halimbawa si Jaime na isang boksingerong ateista at evolusyonista. Ang kanyang karanasan ay iniulat sa Bantayan noong February 2016. Sinabi niya na dahil sa pag-aaral ng Biblia, unti-unti niyang nalaman na mayroon palang maibiging Ama at maawaing Diyos. Ganito ang sabi niya, naging proteksyon sa akin ang matuwid na pamantayan ni Jehovah. Kung hindi ako nagbago, baka patay na ako ngayon. Gaya ng mga dati kong kaibigan na boksingero din. Ang pinakamaliligayang taon ng buhay ko ay noong naglilingkod na ako sa Diyos na Jehovah. Oo, dahil sa paglakad na kasama ng Diyos, namumuhay na tayo ng malinis sa moral at ang bunga nito ay isang malaking kagalakan. Pangalawa, para magawa nga ito, kailangan nga natin na regular na basahin ang Biblia at bulay-bulayin nga ito. Kung paanong kailangan natin ng pangtunaw upang lubusan tayo makinabang doon sa kinain natin. Kailangan nga natin ng pagbubulay-bulay upang lubusan namang matimo sa ating puso't isipan yung mga nababasa natin sa Bible. Habang nagbabasa tayo ng Bible, pwede nating subukan na tanungin yung ating mga sarili. Paano ko kaya magagamit ang impormasyong ito sa aking buhay sa ngayon o sa hinaharap? Tutulong nga iyan na maging tagapakinig at tagatupad tayo ng salita ng Diyos. Isipin na lang kung gagawin natin ito araw-araw. Siguradong magiging mas mahusay nga tayo sa paglakad na kasama ni Jehovah. Ikalawa, makakalakad tayo kasama si Jehovah kung susundan natin ang mga yapak ni Kristo.
Basahin natin yun nasa unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 21. Unang Pedro 2, verse 21. Sabi sa 21, sa katunayan, tinawag kayo sa landasing ito, dahil maging si Kristo ay nagdusa para sa inyo at nag-iwan siya ng huwaran para sundan ninyong mabuti ang mga yapak niya. Ayon nga sa An Expository Dictionary of New Testament Words ni William Edwy Vine, isang Bible scholar, ang pagsunod ay nangangahulugan ng pagiging isang kasama, isang kasabay sa iisang landas. Gayun din sa Bible, ang mga salitang lumakad at mga paa ay tumutukoy kuminsan sa landasin ng isang tao. Kaya ang ibig sabihin ng sundan ng mga yapak ng isa ay sundan yung ginagawa niya o tularan siya. Kaya ano naman yung ibig sabihin ng sundan yung yapak ni Kristo? Kaya sa maikli, tularan natin yung mga ginawa niyang halimbawa. Bilang di perpektong mga tao, matutularan kaya natin yung mga ginawang halimbawa ni Jesus? Marahil naiisip natin, sakdal at perpekto si Jesus, mahihirapan ako na masundan yung mga ginawa niya. Hindi nga dahilan ang pagiging di sakdal para tayo ay mapanghinaan ng loob at tumigil sa pagtulad kay Kristo. Tandaan na hindi sinabi ni Pedro na perpektong sundan ang mga yapak ni Jesus, kundi sinabi niya, sundang mabuti ang mga yapak niya. Gawin nga natin itong isang challenge, mga kapatid. Bagaman alam ng Diyos na Jehovah at ni Jesus ngayon na napapaligiran tayo ng mundo na mga taong gustong patigilin tayo sa paglilingkod, mga taong nasa kadiliman yung pag-iisip, at yung mga taong walang malay kung ano yung mangyayari sa nalalapit na hinaharap. Ito yung lagi nating isipin. Ang mga taong handang tumugon sa hamong ito ay magiging matatag sa kanilang pananampalataya. Oo, kapag nagsisikap tayo ngayon pa lang na patuloy na sundan ang mga yapak ni Kristo, talagang titibay nga ang pananampalataya natin at unti-unti nga magiging madali para sa atin na lumakad sa katotohanan. Kaya paano natin ito maipapakita? Sa araw-araw, napapaharap tayo sa maliliit at malalaking pagsubok at pagpapasya. Saan ba dapat nakasalig yung ating pagtugon? Dapat nga na mag-isip tayo ng kagaya ng kay Kristo. Dapat nga na linangin natin yung pangkaisipang sa loobin na meron si Jesus na taglay niya. Halimbawa, laging ginagawa ni Jesus kung ano man yung kalugod-lugod sa kanyang ama, di ba? Pero sa isang pagkakataon, iba sa kagustuhan ng kanyang ama yung nais niyang gawin. Gayunman, may pagtitiwala niyang sinabi sa kanyang ama na maganap nawa, hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo. Kaya tanungin nga natin ang ating sarili. Sinusunod ko ba ang Diyos kahit mahirap itong gawin? O kapag nagkakaroon tayo ng pagkakataong umasenso sa buhay, pero maaapektuhan naman yung ating mga gawaing Kristiyano at kaugnayan sa Diyos, tutugon din ba tayo gaya ng naging tugon ng Panginoong Hesus? Bagaman may kakayahan si Jesus noon na maging tanyag at umasenso sa kanyang buhay, mas pinili nga niya na maging simple lang at nakapokus sa kanyang gawain. Oo, sa paggawa ng mga desisyon, laging pag-isipan kung ano yung gagawin ni Jesus kung siya yung nasa kalagayan natin. Bilang resulta, makakalakad nga tayo kasama ng tunay na Diyos na si Jehovah. Ikatlo, makakalakad tayo kasama ng Diyos kung lumalakad tayo ng kasamang iba pang lumalakad din kasama ng Diyos. Magagawa natin ito kung regular tayong dumadalo sa ating Kristiyanong mga pagpupulong katulad ngayon ng umagang ito. Pinapahina nga ng sistemang ito yung ating espiritualidad, emosyon at kakayahang mag-isip. Sa kabaligtaran, pinapatibay naman at pinalalakas tayo ng mga pulong ng kongregasyon. Sinabi nga ni George Gangas na mahigit 22 years na naglingkod bilang lupong tagapamahala, na para sa kanya,
Ang pakikipagpulong sa mga kapatid ay isa sa pinakamalaking kasiyahan sa buhay at pinagmumulan ng pampatibay loob. Gustong-gusto niya na makabilang sa mga nauunang dumarating sa Kingdom Hall at sa mga huling umuuwi hanggat maaari. Tuwang-tuwa nga siya kapag nakakausap niya yung mga kabilang sa bayan ng Diyos. Sinabi niya na para akong nasa sarili kong tahanan kapag kasama ko sila, isang espiritual na paraiso. Ganyan din ba yung nadarama natin sa mga pagtitipon na gaya nitong umagang ito? Oo, sulit nga ang lahat ng ating pagsisikap na dumalo sa mga Kristiyanong pagpupulong. Kaya talagang kailangan nating pagsikapan na matularan yung iniwang mga halimbawa ni Jesus para mapuluguran at mapasaya natin ang Diyos na Jehovah. Makakatiyak din tayo na nakikita ni Jehovah yung mga ginagawa nating paglilingkod para sa Kanya. Yung mga ginagawa nating pagsisikap na para makapanatiling tapat sa Kanya at makasama siya sa paglakad. Kaya natalakay na natin yung 3 paraan para makalakad kasama ng Diyos. Hindi natin mapatid, ulitin natin. Una, mamuhay ayon sa kautusan ni Jehovah. Ikalawa, sundan ang yapak ni Jesus. At ikatlo, lumalakad na kasama ng iba pang lumalakad na kasama ng Diyos. Sulit kaya mga kapatid ang paggawa nito? Oo, tiyak ako na sasang-ayon kayo na ito'y sulit na sulit. Binabanggit nga sa Efeso 5:8 na tayo ay nasa kadiliman noon. Ngunit na makilala natin ang Diyos na Jehovah, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na lumakad na kasama niya. Itinuturing ba natin itong isang pribilehiyo? Hindi ba't natutuwa tayo at nakilala natin ang tunay na Diyos na si Jehovah? Kamusta ang buhay natin bago natin nakilala si Jehovah kung ikukumpara natin sa ngayon? Talagang ibang-iba, hindi ba? Talagang higit yung kaligayahan natin sa ngayon na nakilala na natin si Jehovah. Sigurado ako na may mahaba na kayong mga listahan kung paano nagpakita sa inyo si Jehovah ng kanyang personal na kabutihan. O gusto nga ni Jehovah na makadama tayo ng kapanatagan at pagmamahal. Gaya ng isang bata kapag niyayakap siya ng kanyang maibigang magulang. At gayon din kapag kasama natin yung nadarama natin kapag kasama natin yung ating matatalik na mga kaibigan. Gayon din bilang isang tapat na kaibigan, hindi nga rin agad itinatakwil ni Jehovah yung mga nagkakasala. Kundi pinatatawad nga niya ng sagana ang mga nagsisisi. Kung tunay at tama ang motibo ng isang nagsisisi, talagang ibabalik ni Jehovah siya sa kanyang organisasyon o sa loob ng kanyang pamilya. Katulad ng mababasa natin sa Isaiah 55 verse 7, kung iiwan ng isa ang masamang landas na nilakaran niya noon, aalisin ng mga maruruming kaisipan at pagsisikapang manumbalik kay Jehovah, patatawarin nga siya ng Diyos. Gayun din dahil sa paglakad natin kasama ni Jehovah, nagkakaroon tayo ng isang malinis na budhi o konsensya. Naliliwanagan din tayo hinggil sa kahulugan ng mga pangyayari sa daigdig. Hindi tayo katulad ng mga tao sa sanlibutan na nabubuhay na parang walang bukas. Dahil alam natin na mayroong magandang pag-asa na nag-aantay sa atin sa hinaharap. Hindi tayo natatakot sa mga nakikita o naririnig natin sa mga telebisyon na tungkol sa katapusan ng mundo. Hindi tayo na-alarma kapag may nangyayaring mga masasama sa mga gobyerno ng mga bansa. Bakit? Bakit kaya? Dahil alam natin na tayo ay nasa katapusan na ng sistema ng mga bagay. Kasama rito yung malalaking digmaan, kakapusan sa pagkain, mga lindol sa iba't ibang dako, paglago ng katampalasanan, kawalan ng pag-ibig, at usong mga pagsisikap ng mga lider ng relihiyon na iligaw yung mga tao. Lahat nga yan itinuro na sa atin ng Diyos na Jehovah sa Bible. Kaya imbis na tayo ay matakot sa mga ito, sa halip, tayo nga ay natutuwa dahil nakikita na natin mismo yung katuparan ng mga hula sa Bible na malapit nang wakasan yung masamang sistemang ito ni Satanas. Hindi ba't napakagandang pagpapala ito mula sa Diyos? Napapahalagahan ba natin ang lahat ng ito?
Dahil nga sa kapatawaran ni Jehovah at pagkakaroon ng malinis na budhi, napapanatili natin ang paggalang natin sa ating sarili at personal na at sa ating dignidad. Naiiwasan natin yung pagkadama ng pagkawalang halaga at gayon din yung pagkabalisa sa mga problema sa buhay. At ang gayong kapayapaan ng isip ay isang pambihirang pagpapala nga sa magulong daigdig na ito. Hindi ba? Higit sa lahat, mapapanatili natin ang mabuting kaugnayan natin kay Jehovah. Kaya ang resulta, nagiging tunay nga na maligaya tayo sa ngayon. O mga kapatid at mga kaibigan namin, ituring nga natin ang buhay natin na meron tayo ngayon bilang isang kaloob, isang regalo mula sa Diyos. Kaya kahit yung maikling paglakad sa buhay na ito ay dapat na ituring natin bilang isang pagpapala na inilaan ng Diyos na Jehovah para sa atin sa ngayon. Pero tandaan natin mga kapatid at mga bisita namin, ang mga pagpapala ni Jehovah ay hindi lang natatapos dito. Hindi kailanman nilayon ni Jehovah na ang ating paglakad ay maging maikli lang na paglalakbay mula sa ating kabataan hanggang sa hirap ng ating katandaan, kundi gusto ni Jehovah na makamit natin yung pinakamalaking pagpapala. Gusto niya na lumakad tayong kasama niya magpakailanman. Bilang panghuling teksto, basahin po natin yung nasa Juan 3, talatang 36. Juan 3, talatang 36. Kung narinig po kayo, ganito ang sabi, ang nananampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang sumusuway sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na iyon, kundi mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Ayon sa teksto, ang mga tumatangging lumakad kaayon ng yapak ni Kristo ay lalakad lang ng sandaling panahon. Ngunit yung mga lumalakad na kasama ng Diyos ay lalakad o mabubuhay ng magpakailanman. Gusto ba nating makamit ang pagpapalang ito? Tandaan natin, hindi natin kailangang lumakad na mag-isa. Nasa kamay na ng Diyos na Jehovah yung hinahanap nating kagamitan, yung mapa o yung kompas para pakaligtas tayo sa napakagulong panahon sa ngayon. Ang tanong na lang mga kapatid sa mga kaibigan namin ay sasama ba tayo sa lakad ng buhay na ito? Nakasama ang ating Diyos na Jehovah? Nawa, tayo ay lumakad na kasama ni Jehovah sa ngayon, bukas, at sa bawat araw na lilipas hanggang sa makarating tayo sa ating destinasyon, ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat, Brother Dula. At nakita namin yung mga magagandang punto kung bakit kami kailangan lumakad na kasama ni Jehovah. Mga magagandang halimbawa na naging posible para sa bawat isa sa atin sa ngayon na malumakad na kasama ni Jehovah kahit may hirap ang kalagayan. At maraming salamat doon sa mga paalala na yun. Isa sa mga punto na binanggit doon sa pahayag ay yung paglakad kasama, ano yung term na ginamit? Paglakad sa katotohanan. Angkop na angkop iyon para doon sa ating bantayan, sa pag-aaral sa bantayan sa umagang ito. Ang pabaksa na ating tatalakayin doon sa Artikulo 28, kaya mo bang malaman kung ano ang totoo? Ito ay pangangasiwaan sa atin ni Brother Danilo Calso at ang kanyang tagabasa. Magandang umaga ulit, mga kapatid, mga kaibigan. Ganon din po sa mga nasa Zoom. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayon. So, ating pasisimulan ng ating programa ngayon sa pamagitan ng pag-awit. No? Yung pag-aaral natin ng Biblia gamit ang Magisang Bantayan. Ang awitin natin ay bilang 1, 2, 3 ng pamagat ay magpasakop sa teokratikong kayusan. Ang ating pag-aaralan ay nasa araling Artikulo 28 na ang paksa, kaya mo bang malaman kung ano ang totoo? Ang teksto ay nasa Efeso 6:14, tumayo kayong matatag, nasuot ang sinturon ng katotohanan. Anong focus ng ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, ng ating talakayan?
kung paano sasanayin ang sarili natin na malaman ang kaibahan ng katotohanan mula kay Jehova at sa mga kasinungalingang ipinagkakalat ni Satanas at ng mga kaaway natin. Okay? So ito yung mga subtopic na kailangan natin, pag-aaralan natin para malaman natin kung anong totoo. Ito, una, mga katangian kailangan para malaman ang totoo. So meron palang katangian, Tingnan natin ito, dalawang katangian nito, tatalakayin natin mamaya. Ngayon, kung paano tayo makakapit ng mahigpit sa katotohanan. Halimbawa, alam na natin katotohanan. Paano tayo makakapit ng mahigpit dito? No? Di pagkatapos ng ating talakayan, merong tatlong tanong sa dulo na ang una ay, bakit mahalagang alamin kung anong totoo? Pangalawa, paano makakatulong ang pagkatakot kay Jehova at kapakumbabaan para malaman natin ang katotohanan at masunod dito? Pangatlo, ano ang tutulong sa atin para makakapit tayo na mahigpit sa katotohanan? Yan, okay, magandang talakayan natin, mga kapatid, ang ating mga topic ngayon. So, ang ating nagbasa, si Brother Bong Libres, kaya pakisuyo po, nasubaybayan na siya sa paragraph 1. Para sa mga lingkod ni Jehova, napakahalaga ng mga katotohanan mula sa Biblia. Nakabase dito ang pananampalataya natin. Naniniwala tayo na ginagamit ni Jehova ang Kongregasyong Kristiyano bilang isang haligi at pundasyon ng katotohanan. Buong puso rin tayong sumusunod sa mga nangunguna sa atin. Ipinapaliwanag nila ang mga katotohanan mula sa Biblia at nagbibigay sila ng mga tagubiling tumutulong sa atin na magawa ang kalooban ng Diyos. Okay, so maraming salamat. Sa unang tanong natin ay ito. Ano ang tingin mo sa katotohanan? Anong tingin mo muna? Bago natin, kung anong nararamdaman natin mamaya, Sige, Brother Renz, anong tingin mo sa katotohanan? Para po sa akin, ito yung basihan ng pananampalataya. Sabi kasi sa Roma 10:17, nagkakaroon lang ng pananampalataya pag narinig yung mensahe or nakaalam ng katotohanan mula sa Bible. Ayan. Kaya dapat na maging damdamin natin sa katotohanan. Sumpuan na natin yan. Ano nararamdaman natin dito, mga kapatid? Sister Barcy. Ang katotohanan na binabanggit dito, ito yung walang ibang katotohanan, kundi yung katotohanan na nagmumula sa Diyos na Jehova na dapat nating susundin. Oo, tama. Kaya Brother Chito, ngayon nasumpuan na natin ang katotohanan. Naramdaman natin dito. Yung damdamin ko rito ay lubhang napakahalaga sa akin. Oo, kaya mahalin natin ang katotohanan. Mahalaga Ngayon, alam natin na mayroong 118,000 congregations sa buong daigdig. More or less, or more than that. Ngayon, ano ang role ng kongregasyon? Halimbawa, UPS. Ano ang role ng kongregasyon? Para sa ganun malaman natin, bakit tinawag ito na pundasyon o isang haligi ng katotohanan? Bakit kaya? Brother Rizal. Isa yung UPS. Bakit kaya tinawag ito na pundasyon ng katotohanan? Kasi yung katotohanan, dito tinatalakay sa Kongregasyong Kristiyano. At dahil dito, yung katotohanan ng taglay ng bawat isa sa atin sa simula, ay lumalawak, tumitibay, kung lagi tayong nandito sa mga pulong na ito, sapagkat ito yung ginagamit ni Jehovah para turuan ng katotohanan yung kanyang mga lingkod. Ayun. Okay. Kaya Brother Jean Luistro, may nakita pa kayong punto rito, may ba? Tinatatag ang kongregasyon para sa gawaing pangaral. At ano nga ba tinuturo natin? Di yung katotohanan ang nanggagaling sa salita ng Diyos. Tinuturo natin na si Jehovah ang tunay na Diyos at yung mga layunin niya. Kaya tama nga lamang na sinabi, ito yung haligi na ginagamit at pansuporta sa katotohanan sa pundong ito na puno ng mga kasinungalingan. Ngayon, ano gagawin natin ngayon sa mga instructions ng organisasyon natin na pinadadaan sa kongregasyon sa buong daigdig? Brother Roy. Hebreo 13:17, maging masunurin tayo, mapagpasakop tayo na walang alinlangan. Ayan. Tingnan natin ito, paragraph 2. Tingnan natin kung ano matutunan natin sa Biblia, Santiago 5:19. Okay, Brother Bong? Pero kahit nalaman na natin ang katotohanan na tinanggap na natin, kailangan natin sumunod sa mga tagubilin na organisasyon ng Diyos, pwede pa rin tayong madaya.
Gustong-gusto ni Satanas na mawala ang tiwala natin sa Biblia o sa mga tagubiling natatanggap natin mula sa organisasyon ng Diyos. Santiago 5:19, pabasa natin ito. O, mga bata muna. Ito si Sister Sab muna. Okay. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay malihis mula sa katotohanan at may magpanumbalik sa kanya. Okay, doon sa binasa na yan, mga kapatid, anong posibleng mangyari kapag nalaman na natin ang katotohanan? Ano kayang posibleng mangyari? Si Raiden, please. Kahit nga po alam na natin ang katotohanan, pwede pa rin po tayong madaya dahil nga po sinabi po sa Santiago 5:19 na pwede pa rin po tayo malihis sa katotohanan at bumalik po sa dati nating gawi. Dahil nga po nandyan pa rin po si Satanas, kaya kailangan po nating mag-ingat dahil po baka po malihis niya pa rin po tayo sa katotohanan. Pwede pa rin pala tayo madaya, no? Ano? Kasi bakit tayo pwede madaya? Ano bang gusto ni Satanas kasi sa bayan ng Diyos, Sister Licanda? Gusto po kasi ni Satanas na maiwala yung tiwala natin sa Diyos na Jehova. Oo, at sa kanyang, Brother Chito? Isang dahilan dyan yung sinasabi ni Pablo sa Efeso 4:14 na nakikinig tayo pa rin sa madadayang mga tao, mga leader na rin, nakukonsyos tayo sa pinapangaral nila. Baka kako isipin natin pagka encounter natin sa teritoryo, alam natin sagutin. Delikado yun, pwede tayong madaya. Ayan. So, pagkaalam na natin ang katotohanan, namang hawakan tayo ng magigpit dito. Bakit kaya? Dito sa paragraph 3. Sa Efeso 6:13 hanggang 14, kaya kunin ninyo ang kumpletong kasuotang pandigma mula sa Diyos. Sa gayon, malalabanan ninyo ang pagsalakay sa inyo sa masamang araw at tatayo kayong matatag dahil naihanda ninyo ang lahat. Kaya tumayo kayong matatag, nasuot ang sinturon ng katotohanan at ang baluti ng katuwiran. Hindi na magtatagal, Okay. dadayain ng dyablo ang mga bansa para kalabanin si Jehova. Gagamit siya ng mga propaganda at kasinungalingan para magawa ito. Aasahan din natin ang lalo pang titindi ang ginagawa ni Satanas para iligaw ang mga lingkod ni Jehova. Kaya napakahalagang sanayin natin ang sarili natin na makita ang pagkakaiba ng katotohanan at ng kasinungalingan at na maging masunurin ka sa katotohanan. Kailangan natin iyan para makaligtas sa malaking kapigatian. Okay, sa tanong natin sa Tres, nabasa na natin ni Efeso, bakit dapat nating higpitan ang kapit natin sa katotohanan? Yan, Sister Centillas naman, please. Sa Efeso 6:13 and 14 po, hinintulad po ang katotohanan sa sinturon na dapat nating higpitan. Habang papalapit po ang kapigatian, naasahan nating lalong titindi po ang pandadaya ni Satanas. Ang pagkakaroon po ng matibay na kapit sa katotohanan ang magpoprotekta sa atin mula sa kanyang mga kasinungalingan at paglilinlang. Ayan, okay. So, yan, habang papalapit na Armageddon, mga kapatid, ano bang asahan natin na gagawin ni Satanas? Ano bang asahan natin? Sister Ampi naman, please. Marami siya kasing propaganda at ililigaw tayo. Pero sanayin natin ang ating sarili kung ano ang tama at mali, maging masunurin tayo sa katotohanan. Ilagay sa ating puso't isip lahat na pakanan ni Diablo para makaligtas tayo sa malaking kapigatian. Yun, so mahalaga maging masunurin, Okay, dito tayo ngayon sa paragraph 4. Tingnan natin kung ano yung pagtatalakayin natin. Sa artikulong ito, may tatalakayin tayong dalawang katangian. Tutulong sa atin ito na malaman kung ano ang totoo na galing sa Biblia. Tutulong din sa atin ito na sundin ang mga tagubilin mula sa organisasyon ng Diyos. Pagkatapos, aalamin natin ang tatlong bagay na dapat nating gawin para manatili tayong nakakapit sa katotohanan. So, anong tatalakayin natin sa artikulong ito? Ibang kamay naman. Doon naman, Brother Panganiban. Tatalakayin po natin ang dalawang katangian na tutulong sa atin na malaman kung ano ang totoo na galing sa Biblia
at tutulong din sa atin ito na sundin ang mga tagubilin mula sa organisasyon ng Diyos. Yan. Pagkatapos, ano pang alamin natin? Pagkatapos nating malaman yung dalawang katangian na yan para malaman ang katotohanan, ano pa ang dapat nating alamin? Pakinggan naman natin doon sa dulo. Si Bart. Pagkatapos po, aalamin natin ang 3 bagay na dapat nating gawin para manatili tayong nakakapit sa katotohanan. Yan, pag-aaralan natin yung mga yan. Ano? So, tingnan natin dito ngayon. Sa mga katangian, kailangan para malaman ng totoo. Bago natin talakayin ito, ano yung dalawang katangian para matuto tayo ng Biblia o katotohanan sa Biblia? MJ naman, please. Okay. Yung katangiang pagkatakot kay Jehovah at kapakumbabaan. Ayan, okay. Unahin natin yung pagkatakot ngayon dito sa paragraph 5. Pagkatakot kay Jehovah. Kung may takot tayo kay Jehovah, hindi tayo gagawa ng mga bagay na magpapalungkot sa Kanya kasi mahal na mahal natin siya. Talagang tinitiyak natin kung ano ang tama at mali, kung ano ang totoo at kasinungalingan para mapasaya natin siya. Hindi natin hahayaang maging mas matindi ang takot natin sa tao kaysa sa pagmamahal natin kay Jehovah. Kasi kadalasan na kontra sa gusto ni Jehovah ang gusto ng tao. Okay, paragraph 5. Paano nakakatulong ang pagkatakot kay Jehovah para malaman natin ang totoo? May nagtatasasum nga pala, no? Okay. So, paano nakakatulong ang pagkatakot kay Jehovah para malaman natin ang totoo? Paano, Sister Umali? Please. Dahil nga po ayaw nating masaktan ang Diyos na Jehovah, tinitiyak nga po natin kung ano po yung tama at mali, kung ano yung totoo at kung ano yung hindi. At ginagawa po natin yan sa pamagitan nga po ng pag-aaral at pagsusuri ng Biblia. Ayan, okay. So, paano kayo makakatulong itong Kawikaan 2, 3, 6 at Hebreo 5:14 para sabihin manatili yung pagkatakot natin kay Jehovah? Paano makakatulong yan, mga kapatid? Anong gagawin natin? Brother Easy. Doon sa Hebreo 5:14, idiniin na kailangan nating magkaroon ng kakayahang umunawa ng tama at mali. So hindi lang tayo natatakot kay Jehovah, nanginginig tayo at sumusunod tayo na parang robot. Hindi ganun. Kundi alam natin na kaya nating sinusunod si Jehovah kasi yun yung tamang gawin. Ayan, okay. May nakita pa kayong punto dyan. Kaya, Sister, dito naman, si Cheryl Nableya. Okay. Sinasabi rin po ng Kawikaan 2:3-6 na ang pagkatakot kay Jehovah ay simula ng paghahanap sa karunungan niya, na kung saan ang karunungan mula kay Jehovah ang tutulong sa tao na makilala ang tama at mali upang hindi mapalungkot ang Diyos. Yun, tama, no? Brother Chito, may nakita ka pang ibang punto rito. Parang hindi lang surface ang tinutukoy na pagkakilala ng tama at mali kasi tinitiyak kung paano sinasabi sa Kawikaan na ang pilak into hindi madaling makita, okay. So parang ganun din kasi mayroong clever na paraan yung kaaway ng tama at mali. Kaya sabi doon, magpapalalim tayo, halukayin natin para maunawaan talaga natin anong tinutukoy dito at makaingatan tayo. Yun, okay. Okay, so lipatan natin itong paragraph 6. Tingnan natin yung halimbawa dito ng mga natakot sa tao. Kung magiging mas matindi ang takot natin sa tao kaysa sa Diyos, pwede tayo nitong mailihis sa katotohanan. Tingnan ang halimbawa ng 12 pinuno na nag-espiya sa lupaing ipinangako ni Jehovah sa mga Israelita. Mas nangibabaw sa 10 espiya ang takot nila sa mga Kaanaanita kaysa sa pagmamahal nila kay Jehovah. Sinabi nila sa ibang mga pang-Israelita, hindi natin sila kayang labanan dahil mas malakas sila kaysa sa atin. Kung sa paningin ng tao, totoo naman na mas malakas ang mga Kaanaanita kaysa sa mga Israelita. Pero totoo ba na hindi nila kayang talunin ang mga kaaway nila? Sa pag-iisip niyan, maliwanag na nakalimutan nila si Jehovah. Dapat sana, nag-focus sila sa mga pinapagawa ni Jehovah sa mga Israelita. Pinag-isipan din sana nila kung ano ang nagawa ng Jehovah para sa kanila. Kung ginawa nila iyan, napag-isip-isip sana nila na walang-wala ang mga Kaanaanita
kung ikukumpara sa mga kapangyarihan ni Jehova. Pero iba si Josue at Caleb sa mga espiyang iyon. Gusto nilang mapasaya si Jehova. Sinabi niya sa bayan, kung nalulugod sa atin si Jehova, tiyak na dadalhin niya tayo sa lupaing iyon na ibinigay iyon sa atin. Paragraph 6. Paano napalabo ng 10 pinunong Israelita ang katotohanan dahil sa takot nila sa tao? Ano? 12 ito na nag-espiya sa Kanaan, yung 10, negative, yung 2 positive. Okay. Paano napalabo, Sister CK? Palabo ito nung hindi sila nag-focus sa kung ano ba talaga yung pinapagawa ni Jehovah, na kung saan ay nakita nila yung pagkatakot sa tao na totoo naman na ang lalaki ng mga taga-Kanaanita, itong mga Canaanites. Pero hinalimutan nila yung mga bagay na ginawa ni Jehovah na naitanyag doon yung kapangyarihan niya. Okay. Di ba napag-aralan natin ang focus dapat sa solusyon, hindi sa problema. Paano nangyari ito sa 10 Israelita? Saan sila nag-focus? Brother Rizal? Nag-focus sila doon sa nakita nila. Sabi niya, malalakas to mga Kanaanita na to. Hindi natin to kaya. Kaya sila yung 10 na gano'n ang maging mindset nila. At yun ang sinabi nila sa mga tao. Naiwala nila yung talagang realidad na mas makapangyarihan si Jehovah. Isipin na lang nila nung sila ay makatawid sa dagat na pula. Yung taas pala ng dagat din, 15 meters. Yung hinawing dagat na magkabila ay parang pader na dinadaanan nila. Ganong kapangyarihan meron si Jehovah para magawa yun. Hindi nila naisip yun. Kaya naisip nila, negatibo. Kaya ang focus nila, nawala. Ayun. Ngayon, ano natutunan natin dito kay Caleb naman at kay Joshua? Ano natutunan sa dalawang ito, Brother Roy Mata? Si Caleb at Joshua talagang hindi bulag Hindi sila bulag sa katotohanan. Mas malalim ang kanilang unawa at alam na alam nila kung anong kapangyarihan ni Jehovah. Doon sila nag-focus, naging positibo sila. Yung kanilang pananampalataya talagang nakita doon. Samantalang itong 10 na bulag-bulagan ito. Kaya makita natin doon yung aral na talagang kailangan tibayin natin ang ating pananampalataya kay Jehovah kahit na mag-isa man tayo. Ito 2 lang sila kumpara sa 10. Pero hindi pala ibig sabihin majority win, minority win. Ayun, sana kinumpir nila yung kapangyarihan ni Jehovah. Okay, Brother Raisi. Doon sa bilang 14:8, binanggit doon, kung nalulugod sa atin si Jehovah, tiyak na dadalhin niya tayo sa lupaing iyon. So walang pag-aalinlangan sa kanila, kahit gaano kalalakas yan, kahit gaano sila kagaling sa digmaan, alam nila si Jehovah ang tutulong sa kanila. Yun, saka yung Kanaan kasi, kanino talaga yun? Kanino ba talaga kanino talaga yun? Kasi may nakatira doon mga iba-ibang, kumbaga, squatter, So kanino talaga yun, Brother Chito? Kung bakit talagang kailangan nilang tapang talaga hindi pagkatakot. Alam natin itong kanang lupang pangako, pinampangako na ni Jehovah kay Abraham sa kalang ninuno. Kaya by right, legally, kanila talaga yan. Kinubkub lang ng mga itong mga bansang ito. Kaya dapat sana silang matapang at magtiwala kay Jehovah na yung pangako niya kay Abraham sinuno nila ay bibigay talaga sa kanila. Yun, kanila yun Meron lang nakatirang squatter, kaya alisin sila doon, di ba? Kaya hindi sila dapat matakot sa tao. Okay, so dito tayo ngayon sa susunod na paragraph, 7. Magagawa nating sanayin ang sarili nating matakot kay Jehovah kung lagi nating iisipin ang magpapasaya sa Kanya sa bawat desisyon na ginagawa natin. Kapag nagbabasa ka ng isang ulat sa Biblia, tanungin ang sarili, ano ang gagawin ko kung ako ang nasa sitwasyong ito? Halimbawa, isiping nandun ka noong sinasabi ng 10 pinunong Israelita na hindi nila kayang talunin ang mga Kanaanita. Maniniwala ka ba sa sinabi nila at magpapadala sa takot sa tao? O mangibabaw ang pagmamahal mo kay Jehovah at ang kagustuhang mapasaya siya? Katotohanan ang sinabi ni Josue at Caleb, pero hindi iyon nakita ng mga Israelita. Dahil doon, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Salamat. Paragraph 7. Ipakita na natin, larawan please. Okay. Paano natin sasanayin ang sarili natin na matakot kay Jehovah? Ayan.
Kasi mahalaga eh, talagang kailan sanayin na natin sarili, no? Brother Andre? Magagawa natin sanayin ang sarili nating matakot kay Jehovah kung lagi po natin iisipin ang magpapasaya sa Kanya sa bawat desisyong ginagawa natin. Yan, okay, good. Alright. So, habang nagbabasa ka ng Biblia, halimbawa, isa ka doon, majority ng yung 10, negative hindi natin kaya. Nandudong ka, anong gagawin mo? Brother Rizal, baka madaya ka ng majority is... Pagka nagbabasa tayo ng Biblia, katulad ng binanggit kanina sa Kawikaan 2:3-6, naguhukay tayo ng mas malalim. Paano gagawin? Dito, tinuturuan tayo. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, isasangkot natin yung ating sarili. Tanong daw natin yung tanong na, ano ang gagawin ko kung ako nasa sitwasyong iyon? O, pagka tayo nagbabasa ito, i-visualize natin, nandun tayo. Kasama tayo ng mga mga Israelita. At nasa unahan natin yung mga pinuno na yon. Kaya nga, nung nagsasalita na si Josue sa si Caleb, isipin natin, andyan tayo. Kaya sabi diyan dun sa picture ano kaya ang gagawin natin kung nandun tayo? Pakikinig tayo. Pero ang punto, pag nagbasa ng Biblia, laging ganon. Laging isasangkot yung sarili, i-visualize yung pangyayari. Kumbaga, inaamoy-amoy mo yung paligid, ano bang meron, para maging totoong-totoo sa iyo yung ulat na yun. At ito ay magkaroon ng epekto sa iyong paraan ng pagpapasya. naman, okay. Brother Umali? So ngayon, madali lang sabihin. Siyempre, kakampihan natin yung dalawa. Kasi alam na natin yung ulat alam natin yung resulta. Pero mahalaga pala yung pagsusuri sa sarili. Ayon dun sa awit 16:8. Gusto kong tanongin yung sarili ko, lagi ko bang nasa isip? Lagi bang nasa isip ko sa Jehovah? Gusto kong balikan yung mga pinagdaanan ko nakaraan. Ano yung desisyong ginagawa ko? Puro ba takot o puro panik kay Jehovah? So sa ganung sa ganung paraan, yung self-assessment, magagawa natin para makatulong sa atin sa hinaharap. Ayun. Bakit kaya hindi madaling magdesisyon? Tandaan natin 10 negative, 2 lang ang positive. So kung nandudong ka, majority, bakit hindi madali? Brother Chito, bakit hindi madaling magpasya pagdating sa kanya? Yung hindi sa tinatawag inferiority kasi, complex, pumapasok dyan. Mas doon yan, mas maraming kakampi o sinasangayunan. So, tendency talaga kapag ka ganun, maaaring magswi ang ang iyong pasya. Kaya hindi ganun kadali sa ganun kalagayan. Pero kung maging marunong tayo, kung biblical, kung political kasi yan pero kung biblical, ang majority hindi talaga sinasangayon ni Jehovah. Maraming gustong magpapatay kay Jesus. At sabi ng Biblia, huwag kang sumama sa karamihan. So kung titingnan natin, kung matalino tayo, si Jehovah, tinitingnan yung quality, kahit kukunti lang, yung sumusunod sa Kanya, at malamang yun talaga ang tama. Okay. So hindi totoo yung majority is always right, Hindi totoo. Si OD, nagtataas si OD Belmonte. Yung sa history nga po nila Joshua at ni Caleb po, matapos po nilang sabihin na kaya nating pasukin ng Israel, pasukin ng lupain ng Kanaanita kasi kasama natin si Jehovah. Pero ang ginawa po nung bayan, pinagkaisa po nilang batuhin yon. Yung aral na natutunan ko po dito, hindi po talaga natin kayang ipilit yung katotohanan natutunan po natin para yun din po yung matutunan ng iba kasi po mas pipiliin po nilang sundin yung emosyon nila kaysa po sundin yung katotohanan. Okay, Mr. CK? Hindi madali talaga. Kasi yung out of 10, kasi yung 10 nagsalita, lingkod din ni Jehovah. Parang nakakagulo yon, nakakalito yon. Kung malilito ang isa, kung hindi siya mismo itself, alam niya sa sarili niya kung paano mapapasaya si Jehovah. Nagkakaroon tuloy, may conflict lingkod mismo kasi ni Jehovah din yung 10 doon at leader din, chieftain nakalagay. Kaya medyo yun sa atin. Pero although ngayon alam na natin yung situation na yung ganito, makikita doon pa rin yung sa ating pagdidesisyon ay kung mapapalugdan ba talaga natin si Jehovah. Lagi natin tatanungin yun. Okay, si Brother Mike naman. Sige, Brother Mike.
Kaya talagang paalala po sa atin ito na huwag talagang matakot sa tao. Dahil talagang nakapagpapalabot, hindi lang po yun. Talagang nabubulag pa nga. Kasi sa picture, kitang-kita na po nila yung haliging ulap. Kung natakot talaga sila sa tao at hindi nila kita yung haliging ulap o si Jehovah, talagang nailigaw po sila nito. Kaya talagang maging maingat po. Ayun. Kung isinaalang-alang na sila si Caleb sa si Josue, ano ang hindi nila nakita? Ano yung mga hindi nila nakita sa sinabi ni Josue at ni Caleb? Kasi nga, majority kasi, kaya hindi nila nakita yung sinabi ni Josue at Caleb. Ano ba yung kanya? Sister Gazelle? Yung katotohanan po na kaya silang proteksyonan at ipaglaban ni Jehovah. Yun, oo, tama. Okay, dahil natin malapit na sila noon sa lupang pangako. No? Ganun ang nangyari. So, majority is not always right. No? Okay, number 8, paragraph 8. Kapakumbabaan. Ipinapaalam ni Jehovah ang katotohanan sa mga mapagpakumbaba. Naipakita nating mapagpakumbaba tayo nang tanggapin natin ang tulong ng iba para malaman ang katotohanan. Pero dapat pa rin tayong mag-ingat para hindi tayo maging mapagmataas. Kung mapagmataas tayo, baka isipin natin na ang mga opinyon natin ay kasing halaga ng mga prinsipyo sa Biblia at ng mga tagubili ng organisasyon ni Jehovah. So anong katangian dapat na mayroon tayo at bakit? Pagkatapos yung pagkatakot sa tao, ito naman ngayon, anong katangian? Maybelline? Maybelline ba yun? Tama. Napakahalaga nga po ng kapakumbabaan. Sa Matthew 11:25, sinabi ni Jesus na yung katotohanan ay ibinigay lang ni Jehovah sa mga bata. Hindi naman po ito literal ng mga bata, kundi po ibinigay po ito sa mga taong mapagkumbaba. Ayun, okay. So, kung mapagmataas ka, mga kapatid, malalaman mo ba ang tinuturo, kung ano talaga tinuturo ng Biblia? Malalaman ba natin, Sister Sherin? Hindi po, dahil iisipin natin na mas marunong tayo kesa pa sa sinasabi ng Biblia. Yan. Kaya pag naging saksi ka, humble ka. Pag nagpabaptize ka, humble ka talaga. Yun yun. Pero tandaan natin, once humble is not always humble. Kaya talagang kailangan mag-ingat tayo. So, okay, ngayon, kailangan natin dito sa susunod na paragraph na. Para mapanatili natin ang kapakumbabaan, kailangan nating tandaan kung gaano kaliit ang halaga natin kung ikukumpara kay Jehovah. Pwede rin nating ipanalangin kay Jehovah na tulungan tayong maging mapagpakumbaba at maging handang magpaturo. Tutulungan niya tayong makita na nakahihigit ang kaisipan niya kaysa sa opinyon natin. Makikita natin ang kaisipan ni Jehovah sa tulong ng Biblia at ng organisasyon. Sa pagbabasa mo ng Biblia, tingnan kung gaano kamahal ni Jehovah ang mga mapagpakumbaba at na talagang ayaw na ayaw niya sa mga maparayd, mayabang at mapagmataas. At kung makatanggap ka ng isang pribilehiyong mapapansin ng iba, mas kailangan mong mag-ingat at magsikap na manatiling mapagpakumbaba. Okay, banggit natin kanina, once humble is not always humble. Kaya dito ngayon, paano natin mapapanatili? Paano natin mapapanatili ang kapakumbabaan? Kasi kailangan kasi once humble is not always humble. Paano? Sa Zoom, meron ba? Paano natin mapapanatili? Maintain, Sister Vasquez. Lagi po natin tandaan kung gaano tayo kaliit yung halaga natin kung ikukumpara natin sa Diyos na Jehovah. Gaya nga ng binanggit ng awit 8, verse 3 and 4, na binanggit doon na kung titingala tayo doon sa mga gawa ng Diyos na Jehovah at iko-compare tayo, ano tayo para sa paningin ng Diyos na Jehovah. Hindi lamang yon, pwede rin tayo na humingi ng tulong sa Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng panalangin na sana maging mapagkumbaba tayo at handang magpaturo. Kasi baka isipin natin, matalino na tayo hindi ko na kailangan yung mga advice ng iba. So kailangan hingin natin na tulungan tayo noon. Yamang ang kaisipan natin ay hindi laging nakakahigit sa opinyon ng iba. Kaya makikita lang natin yan kung patuloy tayong hihingi ng tulong sa pamagitan ng Biblia at ganun din ang organisasyon ng Diyos na Jehovah. Tama yun, no? Okay, Brother Erwin, Francisco, please. Totoo po yun, no? Kasi minsan po,
nararanasan din natin ang pagiging feeling superior po natin. Pero paano po ba natin malalabanan ang pagiging mapagmataas? Ito nga po yung patuloy na kilalanin ng Diyos na Jehovah dahil kilala natin ng Diyos na Jehovah ang Diyos na kapakumbabaan. Yun, Okay. Tingnan nyo mga kapatid, komento kanina, napakaliit natin. Hindi ba ang daigdig, parang ang tingin ni Jehovah isang pataklan ng tubig? Paano pa tayo? Kaya kulang pa tayo sa wala kung tutusin. Kulang, negative, kulang pa tayo sa wala kung ikukumpara kay Jehovah. No? So may nakita ka ba, Brother Torres? Sa pagka-Bible reading din po, marami pong halimbawa ng mga mapagpakumbaba. Number 1 po ang Panginoong Yesus. Kaya habang binubulay-bulay natin to, tignan po natin kung paano sila pinagpapala, iniingatan ni Jehovah dahil sa kapakumbabaan nila. Yan. Okay, Sister Lilia, may nakita pang punto ulit. Yung punto po na kapag tayo ay nakakatanggap ng mga pribilehiyo, so lagi nating isipin, napapansin tayo ng iba. Kaya dapat maging mas maingat tayo at masikap na manatiling mapagkumbaba. Ayun, pag nakatanggap, tama nga naman, Halimbawa, mga kapatid, nagbabasa tayo ng Biblia, Diba, babasa. Anong dapat mong isaalang-alang para mapanatili mo ang kapakumbabaan? Ano dapat mo isaalang-alang? Ano dapat isipin mo tungkol kayo, Brother Umali? Para mapanatili mo ang kapakumbabaan. Kung ano yung pananaw ni Jehovah doon sa espesipikong karakter na yun. Halimbawa, yung karakter, mapagpakumbaba, mahal ni Jehovah yun. Yung karakter, mapagmataas, ayaw ni Jehovah yun. So, mas madali nating malalaman kung sino yung gagayahin natin o tutularan. Yan, okay. Alam na natin ang katotohanan, sa pamagitan ng kapakumbabaan, pagkatakot kay Jehovah, o kailangan pa, ikakapit natin na mahigpit. Ngayon, bago natin basahin yung para po sa subtopic na ito, ano yung 3 paraan kanina? Para makapit na mahigpit sa katotohanan, para makamanghawakan tayo mahigpit sa katotohanan. Ano yung 3 paraan na pag-aaralan natin? Andiyan naman I-summary lang natin. Brother Odi. Ulit. Yung una po yung pagkatakot kay Jehovah, tapos yung pangalawa po kapakumbabaan, tapos yung pangatlo, patuloy na magtiwala sa tagubilin mula sa organisasyon ni Jehovah. Ayan. Okay, tingnan natin. Si Charlie. Ayan, nasa siya. Si Charlie Longson. Unmute lang po yung paki-unmute yung Zoom. Ayan, nasa hospital siya pero sasagot pa rin. Nakadalo pa rin siya sa Zoom. Pwede bang tulungan siya na tanggalin yung para marinig namin dito? Unmute, please. Si Charlie Longson. Ayan. Okay, Charlie? Ang bottom line ang bottom line dito, yung keyword is yung guidance. Yung guidance na nagmumula doon sa Diyos na Jehovah. Kung magbabasa tayo at para malaman natin yung tayo ba'y nagpapakumbaba na sinasabing hindi humble is not always humble, kukuha lang tayo lagi ng guidance sa Diyos na Jehovah. So ang keyword is guidance para itong mga ginagawa natin itong lahat. Dadasalin natin, babasahin sa Biblia, gagawin natin sa aksyon. Lagi tayong kukuha ng guidance sa Diyos na Jehovah. Okay, salamat po. Salamat po, Charlie. So, meron 3 pag-aaralan natin ngayon, 3 paraan, Pagkatapos nating malaman malaman yung katotohanan dahil sa pagkatakot kay Jehovah, yung pagpapakumbaba, mayroon 3 dito. Siya natin pag-aaralan ngayon, Okay, hindi na pahintulot ng panahon, uulitin pa natin, Okay, so basahin natin paragraph 10. Patuloy na magtiwala sa mga tagubilin mula sa organisasyon ni Jehovah. Sa Israel noon, ginamit ni Jehovah si Moises at pagkatapos si Josue para magbigay ng tagubilin sa bayan niya. Nang tanggapin ng mga Israelita ang mga lalaking ito bilang mga kinatawan ng Diyos na Jehovah, pinagpala sila. Pagkalipas ng daang-daang taon nang mabuo ang kongregasyong Kristiyano, nanggagaling ang mga tagubilin sa 12 apostol. Bandang huli, kasama na sa grupong ito ang iba pang matatandang lalaki sa Jerusalem. Dahil sinunod ng mga Kristiyano noon ang mga tagubilin ng tapat ng mga lalaking ito, patuloy na tumibay ang pananampalataya ng mga kongregasyon
at nadagdagan sila araw-araw. Sa ngayon, pinagpapala rin tayo kapag sinusunod natin ang mga tagubiling mula sa organisasyon ni Jehovah. Pero ano kaya ang mararamdaman ni Jehovah kung ayaw nating tanggapin ang mga inatasan niya? Para masagot ang tanong na iyan, pag-isipan natin ang nangyari sa mga Israelita noong papunta sila sa lupang pangako. Okay. Sino ang ginagamit ni Jehovah para magbigay ng tagubilin sa bayan niya? Halimbawa, nung panahon ng Israelita, sino ang ginagamit ni Jehovah? Nung sa Israel, sino yon? Meron ba? Sister Irene. Sino? Noon muna, panahon ng Israel. Yung panahon po ng Israel, si Moses po yung ginamit niya, then si Josue. Ayun, okay. O ano panahon na nung naitatag na ang Kongregasyong Kristiyano, sino ginagamit niya noon para magbigay ng tagubilin? Brother Jean Luistro? Noong una po ay ang 12 apostol, pagkatapos nag-expand ito ng ilang rin mga matatanda sa Jerusalem. Ayan. Sa ngayon naman, sa ngayon sino ang ginagamit ni Jehovah para magbigay ng tagubilin sa bayan niya? Brother Mike Torres. Po yung tapat at matalinong alipin o governing body po. Ayun, yan naman. Yung organisasyon natin ngayon. May organisasyon tayo Earthly organization. Brother Umali, nagtataas ba kayo? Please. Kaya kanina binanggit ni Kuya Charlie yung salitang guidance. Kaya makikita natin, sa panapanahon, iba't ibang panahon, si Jehovah nagbibigay ng guidance sa bayan niya. Yan, oo. So, ano pagpapala pagka sumusunod tayo? Sa panahon na natin, ano pagpapala pagka susunod tayo sa organisasyon ng Diyos na Jehovah? Brother June Tulisora naman. Kung tayo ay sumusunod dun sa organisasyon ni Jehovah, patuloy na titibay yung pananampalataya natin. At syempre pa, tutulong yon para madagdagan yung kongregasyon araw-araw. Ayun. Ano ba mararamdaman ni Jehovah pagka hindi tayo susunod sa tagubilin nila, Brother Jean? Ano kayang reaksyon ni Jehovah? Siyempre, hindi siya matutuwa, malulungkot o magagalit. Kasi sabi nga, representative ni Jehovah yun Kapag nireject natin, nire-reject natin siya. Yan. Tandaan natin malapit na ang paraiso lupa. Katulad noon ng mga Israelita, malapit na yung lupang pangako pero mabigo pa rin yung karamihan doon. Hindi naman karamihan, ang ilan doon. No? So dito na tayo sa paragraph 11, sa alang-alang natin to. Noong naglalakbay ang mga Israelita papunta sa lupang pangako, may mga prominenteng lalaking kumukwestiyon sa atas na ibinigay ni Jehovah kay Moises. Sinabi nila, "Banal ang buong bayan, lahat sila, at nasa gitna nila si Jehovah." Totoo naman na banal ang buong bayan sa paningin ni Jehovah, pero si Moises ang pinili niya para manguna sa kanila. Nang questionin ng mga rebelding ito si Moises, ang totoo, si Jehovah talaga ang kini-question nila. Imbis na mag-focus sa gusto ni Jehovah, nag-focus sila sa kagustuhan nilang maging mas prominente at magkaroon ng mas malaking otoridad. Pinatay ng Diyos ang mga nagsimula ng rebelyon. Pati na ang libu-libong sumuporta sa kanila. Sa ngayon, siguradong hindi rin natutuwa si Jehovah sa mga ayaw tumanggap sa mga kaayusan ng organisasyon niya. Ano ang nangyari sa mga Israelitang hindi tumanggap kay Moses bilang isa na pinili ng Diyos? Pakitelarawan. Hindi tinanggap hindi kinilala si Moises Kung nagreklamo sila pinili ng Diyos siya. Ano nangyari sa kanila? Brother, dito naman, Brother, ito na si Brother Rizal na. Doon sa mga hindi tumanggap, tulad ng pangunguna ni Cora, namatay sila lahat. At yan ay isang tuwirang babala sa atin na si Moises, noong panahon na yon, talaga siyang pinili. Pero itong mga taong ito, si Cora, ang mga kasama niya, ay nagkaroon ng hindi magandang salubin. Gusto rin nila magtamasan ng mataas sa otoridad. Pero hindi naman sila pinili ni Jehovah. Kaya napahamak sila. Ganun din sa ngayon, kapag tayo ay nagkaroon ng ganung salubin, ay delikado rin yon. Yung mga kaisa si Jehovah, mga bago, halimbawa, pagtiwalag, yung pagkabuhay muli doon sa mga di matwid, baka hindi natin matanggap. Bagong kaayusan yun bagong turo ni Jehovah yun Pagsulong ng organisasyon yun Paano kung di natin matanggap?
ay delikado rin ang kalagayan natin. Kay Moises ba sila nagrebelde talaga? Brother Jeric? Kasi ayaw nilang sundin eh. Pinili ni Jehovah, ayaw. Dahil nga si Moises yung pinili ni Jehovah, nung kinesyon nila si Moises, si Jehovah na rin ang kinesyon nila. Ayan, okay, good. Ngayon, tingnan natin, meron bang, kasi yung half-truth, kumisan delikado eh, no? Meron din ba sinabi ng mga Israelita, yung mga 10 na yon ng mga espya, na katotohanan? Meron din ba silang sinabi? Kaya, okay, Brother Chito, nakita ba tayo dyan? Oo naman, kasi malaki naman talaga eh, at malalakas. Ayun nga din ang problema. Dahil doon, nagtasik sila ng takot. Imbis na mas malaki at malakas si Jehovah, na wala ang focus nila doon sa ganong kalagayan. Doon sila nagkamali. Kaya pagka ganon, ano man ang sasabihin, basta ang trust, pagtiwala kay Jehovah lagi ating isipin. Ayun. Ano pa yung sinabi niya sa Bilang 16 verse 3, na totoo naman. Ano? Pero, yun, Brother, Brother, sino ba nakakita? Iba naman. Wala? Brother, ano naman? Okay, pakinggan naman natin doon sa dulo. Si Juan pala yun. Ano? Yeah. Totoo naman na banalang buong bayan sa panalangin ni Jehovah, pero si Moises ang pinili niya para manguna sa kanila. Ano yung totoo no sinabi nila? Doon sa 16 verse 3. Napansin niyo ba, Brother Chito? Banal naman talaga yung buong bayan. Yun nga ang daya doon kasi kapag ka ganun ka mag-focus, alam mo, may exception doon kasi may pinili na mag-lead. Totoo naman, hindi lang naman talaga si Moises, no? Kaya nga yun ang pinaka, yan, na dapat tingnan sapagkat anong sa lahat ng panahon, si Jehovah may pinipiling manguna. Yun, delikado rin yung half-truth, mga kapatid. Ano, Sister Vasquez? Ang mali po kasi, nag-focus sila hindi doon sa gusto ng Diyos na Jehovah. Kundi nag-focus sila para maging prominente at maging sikat. Yun ang naging problema ng mga kasamahan nito. Kaya sa galit ng Diyos na Jehovah, pinuksa sila. Unang puksa nga, nilamon sila ng lupa. Sumunod, bumagsak pa yung apoy para lang mawala silang lahat. So, ibig sabihin, talagang yung motibo nila ang mali. Yung paglilingkod nila sa Diyos na Jehovah. Yun. Dahil sa inggit, Sa inggit. Yun lang, Pansinin natin, Di ba? So, resulta ng kanilang pagre-rebelde, death sentence kagad, Di ba? Pansin niya natin dito. So, anong lesson natin, mga kapatid? Kung halimbawa, mayroong tagubilin ng organisasyon, anong lesson natin dapat gawin? Ito ang kayusan, sinabi dyan, Ito instructions. Okay, Brother Jean Luistro. Iba naman kamay. Sister Linda Masangkay pala, please. Okay po. Wala lang, ang gagawin lang po natin ay maging masunurin sa mga anumang pang pagbabago ng tagubilin mula kay Jehovah. Kasi tiyak na hindi po tayo mapapahamak. Ayun, tama. Hindi tayo papahamak ng governing body. Tandaan natin yun, Kaya Brother Rizzi, hindi tayo papahamak. Hindi nagbabago si Jehovah. Mula noon hanggang sa ngayon, nasa gitna siya ng kanyang organisasyon at hindi niya hahayaang masira yun. Ayan. Kailangan natin mag-iingat ngayon kasi malapit na rin tayo sa paraisong lupa. Sister Marge Malaluan, please. Margie, may nakitang punto pa rito. Thank you, Margie. Sabi nga po sa pahayag kanina, gawin po nating tour guide ang Diyos na Jehovah para kung saan man po tayo mapunta, masukal man to dahil po sa panahon nga po ngayon, huli na pong mga araw, hindi po tayo mapapahamak. Ay, very good. Okay, so lipatan na natin ito susunod na paragraph. Talagang makakapagtiwala tayo sa organisasyon ni Jehovah. Kapag naging malinaw na kailangan ang pagbabago sa unawa natin sa isang turo ng Biblia o sa isang paraan ng pagsamba natin, agad na ginagawa ng mga nangunguna sa atin ang kinakailangang pagbabago. Ginagawa nila iyon kasi gusto nilang mapasaya si Jehovah. Bukod diyan, ginagawa rin nila iyo ang buong makakaya nila na magdesisyon base sa salita ng Diyos. Ang pamantayan dapat sundin ng lahat ng lingkod ni Jehovah. So, ang tanong natin ngayon, bakit patuloy tayong makapagtitiwala sa organisasyon ni Jehovah? Sister Mejulio
Raisa Mejullo, please. Dahil alam po natin na lagi po nilang sinasalang-alang yung mga bagay na nakalulugod o nakapagpapasaya kay Jehovah, mga pamantayan ni Jehovah, at higit po sa lahat, yung mga desisyon po nila ay lagi nakabase po sa salita ng Diyos. Kung kaya naman po doon sa Kawikaan 4:18, meron pong mga bagong liwanag doon sa mga turo o pagsamba natin, pero dahil mahal po nila yung organisasyon at gusto nila mapasaya si Jehovah, gumagawa po sila ng mga kaagarang pagbabago sa unawa natin at pinapaalam po yon sa lahat sa atin. Kaya talaga po makapagtitiwala po tayo sa organisasyon ni Jehovah. Yun, oo, no, pagka, kasi kuminsan baka yun bakit ganun ang governing body? Ito, noon, ngayon, ina-adjust nila. O ano gagawin natin pagka ganun, mga kapatid? Brother Barsi, sige. Dapat pa rin ba tayo magtiwala? Bakit patuloy tayo magtiwala? Sinabi nila kahit na in-adjust. Kasi kung titingnan natin, nung unang panahon pa sinabi ni Jehovah na mayroong tagubilin na mayroon siyang tinago. Ngayon, ito, hindi basta ito ilalabas ni Jehovah na hindi mga tapat na mga lingkod ni Jehovah. Kaya sa ngayon, mayroon siyang inatasan ng mga tapat at matalinong alipin na dapat talagang gawin nila ito at gawin nilang ipaabot sa mga bayan niya, kailangan nating sumunod sa Kanya. Ano man ang pagbabago, ay dapat talagang magtiwala tayo sa kanila. May basis ba? Halimbawa ito, sinadjust. May basis ba ang governing body kung bakit kailangan nilang i-adjust itong na ito, turo? Brother Nolan, please. Nakabase pa rin. Kasi sabi rito sa paragraph, nakabase pa rin na sundin ng mga pamantayan galing mismo sa Biblia. So, sa Biblia pa rin ang nakabase. Yan. Kaya magtiwala tayo sa kanila. Ano? Sige, okay. Marami pa nagtataas. Ngunit baka ubusan ako ng oras. Paragraph 13. Manghawakan ka sa pamantayan ng kapakipakinabang ng mga salita. Ang pamantayan ng kapakipakinabang ng mga salita ay tumutukoy sa mga turong Kristiyano na makikita sa Biblia. Ang mga turong ito ang basihan ng lahat ng paniniwala natin. Tinuturuan tayo ng organisasyon ni Jehovah na kumapit ng mahigpit sa pamantayang iyan. At hanggat ginagawa natin iyan, pagpapalain tayo. Nasa pangalawang paraan na tayo, no? Para manatili sa katotohanan. Okay. So, ang tanong natin, ano ba yung tanong natin dito? Ayun. Tawag dito. Anong pamantayan kapag pinapin sa mga salita at ano ang... Yun ba yun? Anong dapat natin gawin dito? Ano ba binasa? 13. Oh, tama. 13. Okay. Ano yung sagot natin doon, brother? Muna, si Sister Ampi muna. Please. Turong Kristiyano nakasalik sa Biblia. Ang pangalawang tanong, ano ang dapat natin gawin? At tinuturuan tayo ng organisasyon na Jehovah, kumapit tayo magpit sa pamantayan hanggang ginagawa natin, papapalain tayo. Yun, oo. Habang yan, tama yun, pagpapalain tayo. Paragraph 30, susunod na, 14 na. Ano ang pwedeng mangyari kung bibitaw tayo sa pamantayan ng kapakipakinabang ng mga salita? Tingnan ang isang halimbawa. Noong unang siglo, may kumalat na balita sa mga Kristiyano na dumating na ang araw ni Jehovah. Posibleng galing ito sa isang liham na iniisip nilang isinulat ni Apostol Pablo. Naniwala ang mga ilang Kristiyano sa Tesalonica sa balitang ito at ikinalat pa nga. Hindi man lang nila tiniyak kung totoo ba ang balita. Hindi sana sila nadaya kung tinandaan nila ang tinuro ni Pablo sa kanila noong kasama pa nila siya. Pinayuhan ni Pablo ang mga kapatid na huwag paniwalaan ang lahat ng naririnig nila. At para hindi na ito mangyari ulit, ganito ang tinapos ni Pablo ang ikalawang liham niya sa mga Tesalonica. Narito ang aking pagbati, at ako mismo si Pablo ang sumulat nito. Ganito lagi ang paraan ko ng pagsulat para matiyak ninyo na ako ang sumulat nito. Okay, paano naiwala ng ilang Kristiyano noon ang kapit nila sa pamantayan ng kapakipakinabang ng mga salita? Paano rin naiwala? Anong panahon ni Pablo ito no? Brother Luis Tro, please. Pero parang nangyari noon,
na sinabi nila na yung araw ni Jehovah nandun na sa panahon nilang yon. Kaya naman kailangan sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Binanggit sa 1 Thessalonica 2:5. Nakalimutan niyo na ba yung sinabi ko sa inyo? Pinaalala pa ni Pablo. Kaya talagang nawala yung kapit nila doon sa turong iyon. Kaya naman ang ginawa ni Pablo, sumulat nga siya upang pasinungalingan ang lahat ng ito. Pagkatapos tinapos niya yung liham niya doon sa 3:17, ito, ako mismo ang sumulat nito at gantong paraan talaga ako sumusulat para lamang makapakita sa kanilang hindi sila dapat maniwala doon sa maling turong iyon. Ayan, tama, no? Di ba? Pagka, alam mo, nakatanggap ka ng fake news, ano dapat mong gawin muna bago, kasi parang totoo ko minsan eh, ano dapat mong gawin muna para hindi mo may forward? Sister Revilla Vasquez. Kailangan po tiyakin mo muna kung totoo yung chismis. Baka mamaya pati ikaw madamay sa chismis. Ayun, oo. Ganun nangyari. Sa panahon nila noon, naniwala agad sila. Kaya yung komento kanina, binanggit na ni Juan. Ito, ganito ako mismo sumulat, ha? para hindi na kayo mailigaw. Okay, so nakita natin dito ang susunod na paragraph na 15. Medyo maubusan na nga tayo, Ano ang matututuhan natin sa mga sinabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica? Kapag may narinig tayo na salungat sa natutuhan natin sa Biblia o kapag may nabalitaan tayong kwento na sobrang exciting o nakakagulat, dapat na mag-isip muna tayo. Sa dating Soviet Union, nagpakalat ang mga kaaway natin ng isang liham na pinagmukhang galing sa punong tanggapan. Sa liham, pinayuhan ng ilang kapatid na bumuo ng hiwalay na grupo o organisasyon. Parang totoo ang liham. Pero hindi nadaya ang tapat ng mga kapatid. Nakita nilang salungat ang mensahe nito sa mga katotohanang natutuhan nila. Sa ngayon, gumagamit ang mga kaaway natin ng iba't ibang bagay gaya ng internet at social media para lituhin tayo at sirain ang pagkakaisa natin. Huwag nating hayaang agad-agad na malihis ang mga pangangatuwiran natin. Hindi tayo madadaya kung ikukumpara natin ang mga narinig o nabasa natin sa mga katotohanan alam na natin. Paano tayo hindi madadaya ng mga kasinungalingan na parang totoo? Sister, dito naman, Torres. Mukhang totoo yan, Paalala rin ng unang Juan 4:1 na ikumpara ang katotohanan ng alam na natin. Dinuturo nito ang pagiging mapanuri sa katotohanan dahil marami ang huwad na propeta na parang galing sa tunay na Diyos. Halimbawa, nakatanggap ka ng para bang exciting, sobrang exciting, nakakagulat, Ano dapat na isipin mo muna? Nakita nyo sa kwan kanina? Halimbawa, yung nasa larawan kanina, Brother Umali, Dapat mag-isip muna, galing ba talaga yan sa ginagamit ni Jehovah na organization? Halimbawa, doon sa larawan, 2 pictures. Yung sa kaliwa, yung sa Soviet Union, may pinapakita yung isang brother na liham mula daw sa watchtower. Pero galing ba talaga sa watchtower? Doon naman sa ikalawa, may pinapakita yung brother na isang video ng governing body. Galing ba talaga yan sa website natin? Mukha bang jw.org yung website? So kailan mag-isip muna tayo bago tayo sumang-ayon doon. Letterhead pa ng watchtower ang ginamit. Kaya parang totoo. Parang totoo. Ngayon, bakit hindi nadaya yung iba doon? Parang totoo, pero hindi sila nadaya. Brother Rizal. Madali kasing gayahin yung mga appearance ng mga sulat. Pero yung laman ng sulat, isa pa rin batayan kung yun ay totoo o hindi. Kasi doon sa nakaraang karanasan nila, pinabubuo sila ng ibang organisasyon. Salungat kayo salungat sa turo yun So sa ganun din paraan, baka bisan ang ganda-ganda nga nung pagkakalagay, kala mo totoo. Pero yung impormasyon na nakalagay, anong nilalaman? Yung ba ay kaswato na tinuturo ng organisasyon? At kung hindi, ay sigurado, kahit na mukhang totoo yan, ay hindi totoo naman yan. Kaya i-compare mo yung nalaman mo noon sa yung balita na yan. Okay, paragraph 16, 17. So yun, brother. Manatiling kaisa ng mga tapat kay Jehovah. Gusto ni Jehovah na magkaisa tayo sa pagsamba sa Kanya. Magagawa natin iyan kung patuloy tayong kakapit ng mahigpit sa katotohanan.
sinisira ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon ang pagkakaisa ng kongregasyon. Kaya naman, pinayuhan tayo ni Jehova na iwasan sila. Kung hindi natin sila iiwasan, pwede rin tayong unti-unting mapalayo sa katotohanan. Kung lagi nating aalamin ang totoo at kakapit ng mahigpit dito, mananatili tayong malapit kay Jehova at lalong titibay ang pananampalataya natin. Hindi tayo madadaya ng mga kasinungalingan at propaganda ni Satanas at siguradong iingatan niya tayo ni Jehova sa panahon ng malaking kapighatian. Kaya patuloy tayong kumapit ng mahigpit sa katotohanan at sa atin ang Diyos ng kapayapaan. Okay, maraming salamat, Brother Bong Libres. Sa mga niyang pagbasa. Roma 16, 17, 18. Okay, dito naman, Mr. Daulong. Pabasa mo natin, 16, 17, 18. Hinihimo ko kayo ngayon, mga kapatid, na mag-ingat sa mga nagpapasimula ng pagkakabahabahagi at nagiging dahilan ng pagkatisod. Ang mga ginagawa nila ay salungat sa turo na inyong natutuhan, kaya iwasan ninyo sila. Dahil ang gayong uri ng mga tao ay hindi alipin ng ating Panginoong Kristo, kundi ng sarili nilang mga pagnanasa at inililigaw nila ang mga walang muwang gamit ang kanilang mapanghikayat na pananalita at pambobola. Pambobola, ano? O ayun sa binasa, anong dapat natin gawin? Kapag may mga nagpapakalat ng mga bagay na hindi totoo, ano gagawin natin? Alam nyo nang hindi totoo. Katabig niya kayo, anong gagawin nyo? Sa maikli, Sister Cheryl. Nagpapaalala ang Roma 16, 17, 18 na iwasan ang mga nagtuturo ng hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos dahil sisirain ito ang pagkakaisa ng kongregasyon. Kung hindi natin sila iwasan, ano mangyari? Kailangan agad iwasan Sister Tina Di Macali. Unti-unti nga po tayong mapapalayo sa katotohanan. Yeah, unti-unti. Hindi bigla, unti-unti. So, sa 17, ano mga pagpapala ang tatanggapin natin kung lagi nating alamin ang totoo at kung kakapit tayo na mahigpit dito? Anong pagpapala? Anong mga pagpapala? Mga kasinungaling, ano mangyari dyan sa mga kasinungaling? Brother Eugene. Yung sinaunang Israel noon, nawala na sila ng oportunidad makapasok sa lupang pangako. Kanina sa pahayag na idiin sa atin, lalakad tayong kasama ni Jehova magpakailanman, magtataglay tayo ng buhay na walang hanggan kung mananatili tayong tagapagtaguyod lagi ng katotohanan. Yan, kung halimbawa hindi tayo madadaya ng kasinungalingan ni Satanas, anong pagpapala? Tandaan natin, malapit na ang lupang pangako. Sister Jane Burayo. Iingatan po niya tayo sa panahon ng malaking kapighatian. Ayan. Kaya patibayin natin ang ating pananampalataya. At kapag matibay ang pananampalataya natin, anong pagpapala? Ayon doon sa Pilipos 4:8-9. Napagandang pagpapala ito, Sister Likanda. Sa atin po ang Diyos ng kapayapaan. Ayun, kapayapaan ng Diyos. Pakaganda na ating tinalakay. At sige, meron pa 1 minuto rito. Okay. Ano ang tutulong sa atin para makakapit tayo na mahigpit sa katotohanan? Brother Eric. Lagi mo natin tatandaan na sa mga huling araw na po tayo. Gustong-gusto po ng isa na masama na si Diablo na iligaw po tayo sa sistema pong ito. Kaya napakalaga po na palalimin natin ang ugnayan natin sa Diyos na Jehova. Ito po yung magiging pundasyon natin upang makapangawakan po tayo sa katotohanan. Yan. 3 yun Patuloy na magtiwala sa mga tagubilin mula sa organisasyon. Pangalawa, manghawakan ka sa pamantayan ng kapakipakinabang ng mga salita. At pangatlo, manatiling kaisa ng mga tapat kay Jehova. So maraming salamat sa inyo lahat mga kapatid. Pakaganda na ating talakayan, medyo hindi lang natin natalakay ng gusto kasi naubusan ako ng panahon dito. Pagpapanhin kung meron mang hindi natawag at baka sa susunod po, para masayang talakayan, pakisuyo po na ihanda muli ng patiuna ang ating susunod na artikulo na pag-aaralan, artikulo number 29. Ayan, 29 ba? Tama.
Okay, so dito nagtatapos ang ating pagpupulong, dalawang programa na ating napakinabangan ngayong araw na ito. At muli, pasalamatan natin ang lahat mga kapatid at mga nasa Zoom at ngayon din nasa Kingdom Hall. Pasalamatan natin sila sa patuloy nilang pagdalo sa atin. Okay. Ang awit bilang yung huling awitin natin, ano, mga kapatid. Pagkatapos ng awit nito, papangunahan tayo sa panalangin ni Brother Kaloy Dula. Awit bilang 122, magpakatatag.